pero hindi kilala ang kung sino ang anak, kung sino ang ama. Na ito yung pinaka-pundasyon ng pananampalataya. So, say amen? Dapat, kung ikaw ay totoong tinawag, ay alam mo ang pundasyon ng pananampalataya. Pagkilala sa anak, pagkilala sa ama, at kung sino ang ama, kung sino ang anak. Yun ang pundasyon ng ating pananampalataya at susulong, kikilos ang Panginoon at patuloy na magpapahayag sapagkat yun ang kaparaanan niya na sa kanyang sinasabi na kayo'y kilala ko dahil kilala ninyo kung sino yung Panginoon na pinaglilingkuran ninyo. Shall we say amen? Ang totoo niyan, noong unang panahon, ang pagtawag sa kanya ay simple. Kung ano yung ibinigay na pangalan niya sa kanyang mga alagad, ano? Kay Moises, kay Abraham, kay Jacob, ay simpleng pangalan na walang katatakutan na banggitin man lang, ano? Hindi sila takot banggitin yung pangalan na yon, ano? Yung tetragrammaton na yon. Dahil ito sa patuloy na paglago ng kasalanan, ano? Kaya yung pangalan na yon ay kinatakutan na nila na banggitin pa dahil masyado raw banal yung pangalan na yon. Hanggang sa dumating na puro substitute na lang yung ginamit patungkol sa proper name. Natakot na sila. Ayaw na nilang banggitin. Hanggang sa dumating ang panahon na nakalimutan nila. Pero ang sinasabi ko nga, sa panahon ni Moises, nagpakilala siya. Hindi lang basta I am, kundi yung tetragrammaton mismo. Pinaalam niya kay Moses yung, kaya nga naisulat ni Moses yun, di ba? So, amen? At pagkatapos kay Moises, na pinahayag niya sa kanya yung pangalan na yon. Pero sa mga nauna kay Moises ay hindi ipinaalam kung ano yung kanyang proper name, ano? Kay Moises, na kung saan dumating ang kautusan. At yung pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, doon ipinahayag yung kung ano yung proper name ng Heavenly Father. Ano? So, say amen. Kaya may duktungan po yan, ano? Yung sinabi ng Panginoon kay Moises, I am that I am. Ibig sabihin lang yun, future tense yun. Ang Ama ay nangungusap, nagpa-prophesy patungkol sa pagparito ng Messiah. At ang kanyang sinasabi, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Shall we say amen? Ibig sabihin, sa mahabang panahon na yan, magmula kay Moises hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng paglilinaw patungkol sa proper name. Shall we say amen? Dahil ang gusto talaga ng Panginoon, laging nami-mention kung ano yun talaga yung pangalan niya. Pahalagahan natin ito, mga anak, ano? Kasi dito tayo ididil ng Panginoon eh. Alam niyo ba yung salitang Lord na ginagamit natin ngayon, pati yung salitang God, ay mga substitute na lamang yan? Alam niyo ba yan? Kaya nga sabi ng Biblia, whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. So, ibig sabihin, kailangan mabigkas mo. Matawag mo siya sa kanyang proper name para ikaw ay maligtas. Amen? Kasi dealing yan eh.
whosoever shall call. Sabi nga, it shall be that everyone who calls on the name of Yah, yung tetragrammaton na yan, shall be saved. So, apat na letra ng apat na letra ng alpabetong Hebreo, Yod, Hey, Waw, Hey. At basahin ko muna yung tanong dito, bago ako pumunta doon sa ibabahagi ko, Proverbs 30 verse 4. Sundan po ninyo ako. Dito na lang. Ayan. Patayin mo na yung sa'yo. At i-highlight ko lang ito, anak. Yeah. Higa. Sige. Ayan. Ayan. Ayan, gusto kong ulit-ulitin yung mga bersikulo na tinalakay na natin. Nakaraan para magbigay ng tibay, magbigay ng continuity sa ating mensahe. Sabi dito, Proverbs chapter 30 verse 4, who has gone up to the heavens and come down, who has gathered the wind in his fist, who has bound the waters in a garment, who established all the ends of the earth? What is his name? And what is his son's name, if you know it? Shall we say amen? At sabi doon, every word of Eloah is tried. He is shield to those taking refuge in him. Do not add to his words, lest he reprove thee and you be found a liar. Kaya nakakatakot mga anak, Para sa akin kasi, kung walang giling ang Panginoon sa'yo, maiging manahimik, kaya yung mga nagpupumilit na ipangaral na yung anak ay siya rin yung ama, nakakatakot yon. Dahil napakaliwanag ng Biblia na mayroong anak at ang anak ay mayroon siyang ama. Shall we say amen? At ang ama ay nanatili sa kanyang sariling pangalan, samantalang sa kanyang pagkakahayag sa kanyang bugtong na anak, naroroon yung mga kanyang katangian, dahil nga pagkakahayag, o pagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga anak, ay naroon yung pagpapalit o pagdadagdag ng tinatawag niyang attributes o pagduduktong doon sa kanyang proper name, Intindihan niyo ibig ko sabihin? Dinuduktungan yung proper name na yun. Ito. Yung pinakita ko na sa inyo nung nakaraan, Saan na siya? Ito. So, ito. Ang totoo ay
Kung proper name ang pag-uusapan, ay yung malaking letra na doon, no? Yod, He, Waw, He, no? Pag ganun ang basa niya, papunta doon ang basa niya. Yod, He, Waw, He. Yun ang name, proper name of the Father, the Almighty. At paano natin nabigkas na ang basa diyan ay Yah at hindi Yahweh, hindi Jehovah? Dahil yung Yahweh at Jehovah na yan, sa progreso na lang yan ng panahon na hindi na nila binabanggit, hindi na nila in-exercise yung pagtawag sa kanyang proper name dahil sa takot. Mamaya makikita niyo ito. Kaya kung titignan ninyo dito, yung Jehovah, ayan, meron siya nakalagay doon, YHWH. So, ganun lang. Yung YHWH na yan ay Latin o Roman alphabet. At kinuha doon sa o pag sinalin lang mula doon sa tetragrammaton na Yod, He, Waw, He. Yun po yung bandaron. Yod, He, Waw, He. Ang ginawa nilang ng kanilang transliterate ay ginawa nilang YHWH at hindi nga naman nila mabasa. At ang ginawa nila, nag-substitute na lang sila ng salitang Adonai para doon sa pangalan na yon. Doon nasa taas, yung proper name niya. Para mabasa nila, para mabigkas nila. Pero yun ay hindi panahon ng mga sinaunang tao na mga tinawag ng Panginoon, kundi yun ay panahon na masasabi nating mga hintil na po ang nag-insert ng mga letra para mabasa yung isang bagay, yung isang pangalan na hindi mabasa, Ayan. Pero yung original nito, hindi na tayo lalayo dito sa salitang Yah. So ang magiging question na lamang dito, whether Yah or Yeh. Pakinggan ninyo, itinim ninyo sa isipan ninyo mga sinasabi ko. Magbantay kayo mga anak dahil lalalim tayo mamaya. Makikita ninyo kung paano nag-originate itong pangalan na ito. Paano nag-generate ito. So, pupuntahan natin yung history. Ayan. Base sa pagsasaliksik ito, sa Google ito nakuha. At yung naibahagi ko nakaraan, hindi rin nabura sa mind ko yon sa mahabang panahon kong pag-aaral din dito. At kahapon tinignan ko itong Google, the same. Meron lang slide pero almost yun na rin. So mahalaga yung pronunciation, Amen? So say amen? Yung tamang pronunciation sa sacred name. Kasi banal na pangalan yun, At ang kanyang banal na pangalan, hindi po ibinigay sa mga hintil yan. Antimano. Tama? Kundi po ay antimano ibinigay sa kanyang mga piniling mga banal, So say amen? Una-una, nagpakilala siya sa mga kanyang attributes. Then later on, sabi niya, sa pangalang, yung
Yod-He-Waw-He na yan, sabi niya, hindi ako nahayag kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kundi sa iyo lang, Moises. Amen? Kay Moises pala nabanggit niya ang pangalang ito. Tama. So si Moises, alam niyang banggitin. Kasi tinanong niya ito di ba? Pag pumunta ako kay Israel, ano sasabihin ko sa kanila kung anong pangalan mo? Magtatanong sila sa akin. So yun, sa mahabang kwento, nagbigay muna siya ng prophetic declaration na sinasabi niya, I am that I am. Na hindi naman yun talaga ang pangalan. Tama. So say amen. Na-misinterpret ngayon ng mga translator yan na yung I am that I am, yun ang kanyang pangalan. Pero actually, ang Panginoon ay tumuturo sa pagparito ng Mesaya. Tama? Na nagsabi, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Tama po ba? So yung pagduduktong na yun ay hindi yung kaisipan ng isang tao, no? Dahil kung tao sa tao lamang ang isipin ng tao, kita mo ang pangalan niya, I am that I am. Period. Gaya na nangyari sa dating daan, mga anak. Na ang pangalan daw na pinaglalaban nila ay siya, si ako nga. Kaya may relihiyon na ako nga Alam niyo ba yun? Meron. Yung tatay ni Gamaliel, doon ang pinagmula ng iglesia ni Manalo. Kung isi-trace mo yung history. Dahil ang tatay ni Gamaliel, yung matanda natin dito, yung tatay niya mismo, isa sa founder ng iglesia ni Cristo yun. So ito, punta tayo sa pronunciation, history of Yahweh to Jehovah. Paano ba nasimulan yung mga salitang ito? Kailangan malaman natin ito dahil isang bigkas lang yung pangalan na yan di ba? Isa lang. One line lang siya. Pero napansin natin, naging ang tawag dito, yung naging Jehovah. Naging tatlo, di ba? Tapos naging Yahweh. Samantalang wala nga vowel sound yon, di ba? Yod, he, baw, he. Ayan. Wala na ilalaki. Yon. Paano nangyari itong Yahweh at naging Jehovah, no? Primero, dahil nakalimutan lang nga nila, ginawa nilang Yahweh. Then later on, sa panahon naman ng mga Latin, pumasok yung salitang Jehovah. Isa-isahin na lang natin para makita natin. Ito, in the Hebrew name of God is represented by tetragrammaton. Yan, yung 4 letters na yan. Yung Hebrew word na yan, Ayun, yun. Yod, Hey, Bob, Hey. Yun ang yung pangalan ng mga letra na yun, Transliterated into Roman script, YHWH. So, paano mo nga naman mababasa yan, di ba? So, say amen. Ngayon, naging Jehovah, naging Yehobaw, ang ibig sabihin, the self-existent or eternal. In other word, gumawa sila ng pangalan para ma-i-address doon sa self-existent or doon sa eternal one,
Kaya ito ang naging resulta. Jehovah. Later na lang ito. Ha? Samantalang sabi ko nga, ulitin ko, ang genuine na pangalan ay yung kanyang proper name, ibinigay una-una. Ha? Una-una, tandaan ninyo, kay Moises. Tama. Then later on, nung nakalimutan nila, dumating naman ito, na parito ako sa pangalan ng aking Ama. Amen? At hanggang sa huling aklat ng Book of Revelation, yun, aklat ng Biblia, the Book of Revelation, nandoon yung maliwanag na queuing para maunawaan natin. Paano ba bibigkasin yung kanyang pangalan? Nandoon sa Book of Revelation So say amen. Jehovah, Jewish national name of God. Totoo kaya ito? Yan ang tanong, di ba? Wala namang letter J sa mga Hudyo, di ba? Hindi sila bumabanggit ng Jehovah. Ang binabanggit lang nila is Yahweh, di ba? Pero ang tanong pa rin, yung Yahweh ba ay tamang pagbigkas doon sa tetragrammaton? Ha? Ngayon, malalaman natin yan kung paano binibigkas yung mga pangalang nagsidating sa pangalan ng Ama. Kasi matitrace back naman natin yung kahit hindi yung banggitin, di ba? Dahil sabi nga, lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa ay kumukuha sa kanya ng pangalan. Ang ibig sabihin lang doon, yung mga mananampalataya, di ba? Kagaya nila Isaiah, ni Jeremiah, Hosea, kumukuha ng kinakabit sa pangalan nila. Yun ang ibig sabihin, di ba? So, ibig sabihin, doon meron na tayong queuing. Joshua. Tama. Amen? Kasi Yehoshua, ganun yun Yun ang original, Yehoshua. Elia. Di ba? Tama. So, yun. Doon ka kukuha ngayon ng queuing. At base sa mga translator din, na si Joshua at si Yahushua, ang ating manunubos, ay pareho ng pangalan. Kaya nga ang tanong kanina, what is the name of his father and what is the name of his son? At ayon sa Book of Revelation chapter 3, verse 12, na ang pangalan ng Ama ay hindi pinalitan o hindi siya nagpalit. Pero yung attributes niya, idinuduktong niya sa pangalan niya. So, ibig sabihin, kapag idinuktong mo yung attributes niya sa pangalan niya, masasabi natin, yun din ang kanyang pangalan na nahayag. Tama? Shall we say amen? May idinuktong lang. Halimbawa, paano yung interpret natin dito ay Yah. Di ba? Ngayon, Shua meaning salvation. Ibig sabihin, dumugtong yung Shua ngayon para i-emphasize na siya ay isa ring manunubos na hayag siya sa isang pangalan na pinakamahalagang bagay na magbabalik sa lahat ng kanyang nilikha sa kanya rin. Yung pangalan na higit na mataas sa lahat ng pangalan, na kung saan ang pangalan na yan ay ang mga taong magsisisi ay maibabalik sa Panginoon Diyos. Maliligtas sila. So napakahalaga ng name, di ba? Sabi dito, ang ginawa nila,
Jehovah. Napakalayo na. Dahil panahon na ito ng Latin o Romans, naging Jehovah na. At sabi pa nila, Jewish national name of God. Totoo ba yun? Hindi natin paniniwalaan yun, di ba? Kailangan kasi, kahit na nakasulat yan, binasa natin, hindi tayo basta maniniwala dyan, kahit na si Google sa sumulat nito. Tama? Mababasa tayo sa kaisipan ng Biblia. Shall we say amen? Yung tinatawag na reading between the lines. Ibig sabihin, hindi ka lang basta bumabasa, kundi iniintindi mo yung binabasa mo. Tama? Jewish name of God daw, pero mamaya, pag tinuloy natin, malalaman natin yan. No? Sa King James Version yon, Jehovah. Tapos sabi dito, since ancient Hebrew had no written vowels, ayun ang problema ngayon. Pag pumunta ka doon sa original, walang vowels. It is uncertain how the name was pronounced originally. Hindi natiyak. Shall we say amen? But there are records of the name in Greek which did have written vowels. So Greek na yon. At mahirap natin pagkatiwalaan yon. It is from these records that some believe the name should be pronounced Yahweh. Kasi nga, YHWH, paano naging Yahweh yon? Dahil nung sila'y natakot ng banggitin ng kanyang pangalan, sabi nila, i-replace na lang natin na salitang Lord. Sa Hebrew word ay Adonai. Kaya yung King James ninyo, dalawang version yan, isang luma at isang bago. Yung isa ay gumamit ng Jehovah, yung isa ay gumamit ng Lord. So yun ang ginawa nila ngayon. It is from these records that some believe that the name should be pronounced Yahweh. So naging Yahweh. Tuloy lang natin. Shortly before the 1st century AD, it became common for Jews to avoid saying the divine name for fear of misusing it. And breaking the second commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain. So yun, natakot sila doon. Kasi baka magamit nila ang pangalan ng Panginoon, yung pangalan ng Ama, sa walang kabuluhan. Kaya, eto, Deuteronomy 5:11 yun. See also, sabi dito, was God name forbidden to be spoken? Hindi naman di ba? Gusto nga niya i-mention ang pangalan niya, di ba? Lagi niyang binabanggit yun. Gusto ko i-mention niyo yung pangalan ko. Kaya lang, dahil sa kasalanan, dahil sa takot, dahil sa pagdududa, hindi nila na-i-mention hanggang pinalitan nila yung tetragrammaton ng salitang Adonai. Kaya tignan niyo yung mga Israelita ngayon doon sa Wailing Wall, di ba? Ang sinisigaw nila doon, Adonai, Adonai. Will you now restore your kingdom on earth? Ganon, Elohim. Yung mga attributes, Adonai, He is Lord of Lords. Amen? Elohim means the Almighty. Pero yung proper name niya, dahil nga sa takot banggitin, hindi nila mabanggit-banggit na. Shall we say amen? Hanggang sa nakalimutan na nila. Amen? Amen? Pero dumating ang ating Panginoon, I have come in my Father's name. So doon sila nagsimula magsalik-sikuli, Yahshua, Shua meaning salvation. At yung sabi nila short form of Yahweh, hindi naman Yahweh talaga. Paano bibigyan ng short form yung Yahweh? Hindi naman talaga Yahweh ang bigas doon dahil wala namang iyon. Shall we say amen? So ibig sabihin, doon ka lang, huwag mong dadaglagan ng letra.
Doon ka lang sa nababasa mo. Yeah. Shall we say amen? Dahil nga doon sa salitang hallelujah, hanggang sa church ages, from Jerusalem to church ages, hindi nawala yung pagpupuri sa kanyang pangalan. Shall we say amen? So yun ang magiging basis natin ngayon. Pero ang paglilinaw ng mga bagay na ito, yung paglilinaw, kung tayo may duda sa pangalan, dito, paglitaw ng 2 propetang Hebreo. Shall we say amen? Paglitaw ng 2 propetang Hebreo. Dahil Hebreo sila, at alam nila kung paano ang proper na pagbigkas o pronunciation sa kanyang pangalan para hindi magkasala ang tao. Tama? Ha? Shall we say amen? Ito. Moses and Elijah. At dito tayo i-rapture ng Panginoon sa panahong ito. Aabutan natin sila. Tama? Ibig sabihin, isa yan sa magpapatibay sa pagnanasa natin na matawag natin siya sa kanyang tamang pangalan. Shall we say amen? Whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Actually, yung Lord na yun, tetragrammaton yun eh. Shall we say amen? Ni-replace lang nila ng Adonai, naging Lord ngayon sa English. Kaya kailangan yung proper name, yung tamang pangalan na nakasulat doon. Ang banggitin ng tao para sila'y maligtas sa darating na dakilang kapighatian. Naintindihan natin? Kasi yun ang makakapagligtas sa iyo. Yung pagtawag mo sa kanyang pangalan, whosoever shall call on the name of Yah shall be delivered. Tetragrammaton yun. Amen. Amen. Specific ang Biblia, mga anak. Magpasalamat tayo dahil may mga translators na nagmamalasakit talaga eh. Kaya nga gusto ko magkaroon kayo ng Bibliang ganito, International Research Version. Nag-research sila. Shall we say amen? Shortly before the 1st century AD, dito, papunta dito sa pagsulat ng Book of Revelation, it became common for Jews to avoid saying the divine name for fear of misusing it and breaking the second commandment. Takot na sila eh. Kasi panahon niya ng Great Tribulation sa kanila, alam niyo ba yun? 70 AD na sila'y pinangalat na. Tama. Pero naniniwala ako, yung tamang pagbigkas sa kanyang pangalan ay hindi nawala yon dahil sumulat pa si Juan ng aklat ng pahayag. At si Juan ay isang Hudyo, Hebreo, tama? So say amen? Amen. At alam niya kung paano niya isusulat yung pangalan na yon na nakalimutan na ng mga tao. Kaya itong version na ito, mga anak, mga kapatid, maingat siya kapag kapangalan ng Redeemer, ilalagay talaga niya sa Hebrew form. At kung pangalan ng Ama, isusulat niya talaga yung tetragrammaton na yan. Yod, He, Baw, He. Yung pangalan ng mga letra yon. Dahil nag-iingat nga siya, baka ma-interpret niya ng mali. Baka mailagay niya na naman ay Jehovah. Sabi nga ng King James ay Jehovah, pero mali yun, yung form na yun. At yung isa naman, dumating ang panahon, ginawa naman niyang Yahweh. Na parehong mali. Diretso na ito, dahil ang daming gumagamit ng Yahweh. Yod-he, Baw-he, wala po yung vowel sound na kinuha doon sa Adonai. Pinag-mix na lang sila. Sige, eto na lamang. Adonai na lang. O Yahweh na lang. Yahweh, Adonai. Hanggang sa dumating sa Jehovah. Ituloy lang natin, mga anak.
This resulted in the original pronunciation being lost. So yun, doon unti-unti na nawala yung tamang pronunciation. The name may have originally been derived from the old Semitic root. Ayan, merong pananaw itong yung short form. Yung haba, yun, nagbawas siya ng letra, meaning to be or to become. So, hindi muna tayo magko-comment dito. Pero pag nagbawas siya, ibig sabihin, may silent form dito sa tetragrammaton. Shall we say amen? May silent form. Kaya nga, ang naging bigkas, Yeshua means salvation, at yung Yahweh umigsi, naging isang one word na lamang. Tama? O ano bang tawag doon? Isang, hindi na dalawang salita, kundi isa na lamang. Yung pangalan ni Yahushua, hindi naman sinabing, meron nag-interpret niyan, Yehoshua. Pero, dahil magkapangalan sila ni Yahushua, traditionally, Yahushua, ay mas paniniwalaan natin yon. Tama. At isa pa, walang vowel doon sa YHWH, the name of the Almighty, plus Shua, the redemptive meaning, na idinuktong doon sa pangalan. So, say amen. Kaya nga yung hallelujah, traditionally, hindi nawala. Tama. Wala kayong maririnig sa mga simbahan, maski sa mga Hudyo, na nagpupuri sila, hallelujah we, hallelujah, hallelujah we, Jehovah. Wala kayong maririnig na ganon. Kundi, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil hindi nawala yan hanggang sa panahon ng pagsusulat ni Juan ng Book of Revelation. Shall we say amen? Mas maaga yan. Kumpara do sa ancient name. Dito, mas maaga ito. Dahil ilang panahon lang yan, panahon lang ng Roman Empire yan. Tama ba? At ang problema, itong Antikristo, pilit na binago yung pangalan. Tama. Shall we say amen? Ginawa nilang Yehovah. Ginawa nilang Yahweh. Nagdagdag sila ng bawel doon sa wala namang bawel na tetragrammaton. Dapat isang bigkas lang yon plus the word of salvation. Sabi dito, whenever they read scripture aloud and encountered the divine name, they substituted another Hebrew word, Adonai. Ayan nga po, yung salitang Adonai na yan. Ayan. Meaning nito, Lord. Which means Lord or my Lord in its place. Kaya nga yung King James ninyo na tinranslate 16th century AD. Ang ginamit Lord ang ginawa lang niya yung dating Adonai ginawa nilang Lord. Kapag lumalabas yung tetragrammaton, kinakapitalize lang nila lahat. Nagsasubstitute sila. So, say amen. So, para maintindihan natin ang Biblia natin, bakit ba natin pinag-aaralan ito? Kasi ang napakahalaga yung proper name Whosoever shall call on the name of Yah shall be saved. Ano yan? Saved sa dakilang kapighatian. Kaya nga may pananalita siya, I know you not. Hindi ko kayo nakikilala kasi lumalagpas yung pagtawag niyo sa akin Kaya napakarami ang maiiwan sa rapture dahil sa hindi nila pagpapahalaga
sa tamang pagbigkas sa pangalan. Sabi sa amen. Kailangan ma-mention mo yung pangalan na yun para pakinggan ka niya. Dahil may meaning yun eh. Kaya nga ang Panginoon nangusap kay Paul sa wikang Hebreo, no? Di ba? Nang tanongin niya, sino ka baga, Panginoon? Who are you? My master. Hanapin niyo yung talata na yun, ano? At sumagot, sinabi ng kanyang pangalan. Amen. Sa wikang Hebreo. Sa wikang Hebreo. Eventually, Hebrew developed written vowels, which appeared as small marks called vowel point, and were placed above and below consonants of a word. So yon, nag-insert na sila, the Masoretes, who from about 68 to the 10th century worked to reproduce the original text of the Hebrew Bible. Yun ang sabi nila. Sa 16th and 10th century. Pero dyan na lumabas yung Yahweh at Jehovah, no? The vowels from Adonai, meaning Lord, or Elohim, God, found their way into the consonants. Ito na, yung tetragrammaton. Nag-insert na sila doon ng vowel, ano? Yung vowels ng Adonai. Kaya naging Yehovah o Yahweh, ganon. That's forming, ito na, that's forming Yahweh. So doon na-form ang pangalang Yahweh. This was done to remind the reader of the scripture to say Adonai. Whenever he read Yahweh. Ibig sabihin yan, Adonai and Yahweh, parang iisa lang yon. But in reality, yun po ay tetragrammaton na dapat mini-mention. Sabi sa amen. Na dapat mini-mention yung tetragrammaton na yun, mga anak. Kasi tumagos yun hanggang Book of Revelation eh. Nakasulat yan sa Book of Revelation, tetragrammaton na yun. Ginamit yun ni Juan. Hindi binago ni Juan yun. Yung name of the Father. Kaya nga napakahalaga, what is the name of the Father? And what is the name of His Son? If thou can tell. Yun ang tanong di ba? Kung may revelation ka, anong pangalan ng tatay niya? At anong pangalan ng anak? Kung iyong nalalaman. Tanong yun, pero may panghahamon yun di ba? Amen? Kung nalalaman mo, sige nga. Sabi ng mga tao ngayon, dahil ministerial meeting, si Jesus daw, siya rin yung ama. Si Jesus daw, siya rin yung anak. Doon nala sa pangalan, lumihis na Shall we say amen? Dahil ang ginawa ng mga Latin, dahil ang Diyos nila ay si Zeus, gumamit sila ng IE. Dinuktong doon sa pangalan, Zeus, Jesus, ganon. Hanggang sa naging Jesus. Jesus primero, then naging letter J. Pareho sa kanila yun, yung I and J. Mamaya makikita natin dito, no? Yung paliwanag ng Google. But this does not necessarily mean that was how God's name was originally pronounced. So, hindi Adonai, hindi Yahweh ang original na pagbigkas.
Any number of vowel combination are possible, and the Jews are as uncertain of the real pronunciation as Christians. Medyo hindi na sila tiyak, ano? Jehovah is a much later variant in Latin. Ayan. Isa yon. Isang pangalan yun na ginagamit sa Almighty, ano? Ng mga Latin. Probably 12th to 13th century. Ito na. After Christ na ito, no? Latin-speaking Christian scholars substituted the Y, which does not exist in Latin, with an I or a letter J. Mababasa ba ninyo? Nasusundan ninyo? Para hindi ako paulit-ulit. Hindi pa na nag-i-exist yan, yung Y sa sa Latin. So, say amen. Meron sa kanila I at J. Yan. The letter, yung letter J, of which exists in Latin as a variant form of I. Yung J ay parang I din. Also, Hebrew does not have a J sound. Yan ang problema ngayon. Yung Hebrew, walang J sound. And the W with a B plus another vowel combination resulting Jehovah. So, ibig sabihin, ang malinaw nito, yung salitang Jehovah, hindi yan ang pangalan talaga. Invention na lang nila. Shall we say amen? Dahil natakot na silang banggitin ang pangalan hanggang sa makalimutan na nila which appeared when Christian scholars took the consonant of Yahweh and pronounced it with the vowels of Adonai. So yun, Adonai, may vowels siya. Isama natin doon sa YHWH para mabigkas natin yung pangalan niya. Kahit na ganun pa ang gawin nila, ay hindi pa rin tutugma. Shall we say amen? Dahil ang pinag-uusapan dito ay pronunciation di ba? Hindi letter by letter Tama ba? Shall we say amen? Kahit na po sabihin natin ay ang God ay author ng mga wika, mga anak, hindi mo maikakatwiran yan. Kasi sa panahon pa lang ni Moises at ng mga propeta, meron na siyang proper name. Shall we say amen? Tama. At yung name na yan, hindi niya binigay yan ng ibang form. Kung may Gentile believer man doon, hindi niya ibinigay yan. Tama. Kundi ibinibigay niya rin yung pangalan na yan sa mga believers. So in other words, hindi maiiba yon. Yung nag-iisang pangalan na yon. Shall we say amen? Kung author man siya ng lahat ng wika, hindi mababago yun. Dahil ang pinag-uusapan ay pangalan na may meaning. Intindihan niyo ba ibig ko sabihin? Hindi siya nagbigay ng ibang pangalan sa mga Hudyo at hindi rin siya nagbigay ng ibang pangalan sa mga Hintil. Naintindihan natin? Dahil siya ang nagpangalan sa sarili niya Tama ba? Wala namang nagbinyag sa Diyos o sa Almighty. Wala namang nagbinyag sa Kanya, kundi siya mismo lumabas sa bibig niya na sa pangalang ako'y nagpakilala sa kanila, sa mga magulang, kay Moises, kay Abraham, kay Jacob, kay Jacob, sa pangalang Elohim, pero sa pangalang, eto nga, yung tetragrammaton yan, sa iyo lang ako nagpahayag kay Moises. Ibig sabihin, bagamat nagtatanong si Moises kung anong kanyang pangalan, bilanggit niya doon, di ba? Paano naisulat ni Moises yan? Kung yan ay sinikreto kay Moises.
Shall we say amen? Yung 5 books of Moses, nandoon yung pangalan. Yung personal name ng Ama. Ayan. Ang nagresulta ay Jehovah ngayon, which appeared when Christian scholars took the consonant of Yahweh and pronounced it with the vowels of Adonai. Yung YHWS yun. Tapos kumuha sila ng vowel doon sa Adonai. Yan. This resulted in the sound Yahuwah or letter naging Jehovah. Kaya yung unang King James Jehovah eh. Tapos nung sumunod na King James King James Light Lord na. Tama ba, Johnson? Lord lang ginamit. Binago rin niya. Tama. Amen. Ang ibig sabihin, Adonai. Sige, para sigurado na lang tayo. Hindi tayo magkamali. Dahil hindi naman natin talaga mabigkas Pero ang Book of Revelation, naisulat pa ni Juan yan. At itong version na ating ginagamit ngayon, ito'y nagsikap na i-translate ang banal na kasulatan sa tamang pagsasalin, higit lalo yung mga pangalan. Pangalan ng Almighty at pangalan ng Redeemer. Kasi yun ang question di ba? Amen? Yun ang tinanong ng Kawikaan, chapter 30, verse 4. Kung masasabi mo ang pangalan ng Ama at ang pangalan ng Anak. At dumating sa punto na yung anak ay nagpalit ng kanyang pangalan. Tama? Kaya nga, hindi pwede yung sinasabi ng isang tao na yung pangalan ng Ama hindi yung pangalan ng anak. O siya rin yung anak. Sa pangalan, they have the same name pagdating sa redemption. So, say amen. At malinaw ang pagkakasabi ng Panginoon na parito ako sa pangalan ng aking Ama. At malinaw din yung pagkakasabi niya na mayroon siyang bagong pangalan. Dahil in-introduce lamang niya yung ginawa ng Ama. Ipinakilala niya ang Ama sa ganong kaparaanan. Praise the Lord. So, Latinized po yun, in Jehovah, which has a Latinized spelling of Jehovah. Yahuwah, then later naging Jehovah. As the use of the name spread throughout the medieval Europe, the initial letter J was pronounced according to the local vernacular language rather than Latin. So, yan, iba-iba na. The first recorded use of this spelling was made by a Spanish Dominican monk, Raimundos Martini, in 1270. Yan, 12th century na. The NIV Study Bible 1985, in its concordance, page 87, states in the footnotes to the entry, Lord, the following. This entry represents the translation of Hebrew name of God, Yahweh, always indicated in the NIV by Lord. So, ginamit na yung Lord. Master. Attributes pa rin yun. Tama. So, say amen. Pero ang pinamimension ng Panginoon, yung kanyang pangalan talaga. Tama. Takot na sila Lord represents the translation, but it is not an actual translation. Kita nyo? Since Yahweh does not mean Lord or Master, yung YHWS, yung tinutukoy niya. Kasi nag-insert na nga di ba? Nakita natin? Tama? Huwag kayong malilito, Kasi nag-insert na nga sa YHWS, nag-insert na nga ng vowel ng Adonai. Kaya naging Yahweh.
Since Yahweh does not mean Lord or Master. So, ibig sabihin, yun ang proper name. Sana. Yung Yahweh. Samantalang yung Lord, ibig sabihin yan ay Master, Panginoon, di ba? Hindi pa rin yung name. Shall we say amen? The name Jehovah is also misleading. Ito nyo ha, si Google mismo nagsasabi nito ha. The name Jehovah is also misleading because it does not translate to Yahweh. O yung YHWH. Naging maingat siya dito. Hindi niya sinabing Yahweh, YHWH. When looking at the name Jehovah, the four consonant YHWH are not present. O di maling-mali na. Hindi lang mali, maling-mali na. Shall we say amen? The true Hebrew name, ayon, tumayo siya. Yahweh daw. Yahweh is YHWH. Ay, di ganun pa rin. Tama, kasi kumuha pa rin siya ng vowel sa Adonai. Tama. Meron pa ring question mark. Nakikita natin, when looking at the name of Yahweh, all the consonant YHWH are present. Present ngayon, pero meron ng insertion. Naintindihan natin? Ibig sabihin, pag ginawa mo yan, iba na ang bigkas dyan. Hindi na yan ang original. Shall we say amen? Pero kung babalik ka sa Hebrew, ayun ang original. Yung Yod-He, Vav-He. Ang problema, kung paano mo babasahin yan ng eksaktong pronunciation. Tama. So, say amen. So, ibig sabihin, kailangan ang isang Hebrew prophet para magbigay ng clarification dito. Ano? Kaya nga sinasabi ko, sa panahong ito, maglilinaw yan. Tama? So, say amen? At yung panahon ng dalawang propeta na yan ay aabutan natin. Kakainin yung half an hour doon. Yung 6 months sa 3.5 years, kakainin natin yon. Kakain ng mga hintil doon. At kung ano ang revelasyon nila, magbibigay ng linaw yun sa atin. Shall we say amen? Kasi ang paggamit sa akin, naipasya ko yung ya, at saka yung Yahushua, naipasya ko dahil sa kung ano yung phonetic, yung ginagamit na pagpuri at pagsamba sa Almighty at pagtawag sa Redeemer. Yun ang binasiyan ko. At nabuo sa akin yung pangalan ng anak ay Yahushua. At yung ama naman ay siya. Ganon din yung mga translator ng International Research Version. Makita nyo, yung mga pangalan ng mga propeta, mga lingkod ng Panginoon, laging may ya eh. Tama? Ya. At lahat ng nilalang sa langit at sa lupa, kumukuha ng pangalan sa Kanya. Sige po, tuloy-tuloy ko lang, The word Lord is not a name. It is a title which gives or ownership. Ayan, ownership pala yun, Men are known as lords, rulers. We know that Yahweh is the ruler of us all. Ayan. Capitalizing the word Lord is misleading because it does not give any more meaning to the title than ruler or owner. The word, may lakad ba kayo? Sino may lakad sa inyo? Siguro kayanin ko ito hanggang 12:30. Okay lang sa inyo?
Kasi baka may mga lakad kayo, puputulin ko na lang. Ha? The word God is also a title. So yung God ay English na ito, no? Pero kinuha pa rin to sa salitang mighty. Ayan, nakasulat pala dito. The word God is also a title which the Bible associates as mighty. Sa Tagalog, makapangyarihan. A mighty being with supernatural power. So attributes pa rin yun. By capitalizing God, G-O-D, is misleading because it does not give any more meaning to the title than mighty. There are many beings with supernatural powers including demons and devils. So napakaraming makapangyarihan napakaraming makapangyarihan, ano? Kaya nga sabi ng Panginoon, ano? Ay, di ba sinasabi ng Ama, nasusulat na sa kanyang sinasabi na kayo'y mga makapangyarihan, kayo ay mga Diyos, na ang dinatnan ng salita ng Diyos ay mga Diyos upang hindi masira ang kasulatan. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay may kakayahan para mag-access sa makapangyarihan, pinakamakapangyarihan sa lahat, ay pwede kang matawag ding gods or mighty. Yun ang ibig sabihin, mighty. Hindi ibig sabihin na God the Almighty, kundi bahagi ka. Kagaya si Elijah, di ba? Amen? Yung pangalan niya ay God, my God is Yah, Elijah. Yun ang tamang pronunciation, Elia. Hindi ko mo ng pangalan niya, patungkol sa sarili niya yon, hindi, kundi doon sa isang makapangyarihan sa lahat. Note, the Hebrew alphabet does not have a letter J, ano? Yung Hebrew alphabet. We know that the letter J has only been in English alphabet a little over 500 years. Even as of today, there is no equivalent to the letter J in either Hebrew or Greek. So, say amen. God deceiving, ano? Seeing these facts, we know that the name of God was not written as Jehovah or, ito mabigat, or Jesus. At least not in Hebrew. Ayan, changing the Hebrew scriptures into Greek. Septuagint version translated the Hebrew scriptures into Greek. So yun pala, may translation ito. Tinawag na ano? Septuagint, ano? Hebrew to Greek. It was done about 200 years BC. So meron na pala. So say amen. In the translation, the word Yah or Yahweh or yung YHWH was translated to Greek word Kurios. Ang ibig sabihin ng Kurios ay Lord. So ibig sabihin, 200 years BC pa lang, ay nag-aalilangan na sila, nabigkasin ang pangalan ng Almighty. Naintindihan natin? 200 years BC, bago pa lang dumating si Kristo. So, amen. Kaya, pagdating ni Kristo ngayon, nilinaw niya ngayon. I am come in my Father's name. So, amen. So, may excuse ba doon? Wala, di ba? Amen. Ito pa, may mga duktong pa dito, no? Haba pala. Tuloy ko lang, ano, kasi babasahin ko lang naman ito. Yahweh, Yah. Ito. About 700 AD, Jewish scholars known as Masoretes realized that, dito na yan, dito na.
realized that knowledge of how to pronounce the Hebrew was dying out. They introduced a system of vowel pointers above and below the text so as to not change the actual sacred writings. These vowel pointers tell the reader that vowel sound. Ito yung kaparaan na lang nila ito, no? Na patungkol do sa insertion. So dito, no, ito, when the King James Version was being translated, it was thought that Yahweh was pronounced Jehovah. So kayo, nagkamali pa rin si King James dito. It was thought, inisip nila that yung YHW na yun ay pronounced as Jehovah. So, sablay si King James doon sa unang version niya. Kaya nga yung sumunod na version ni King James, ginawa na lamang niyan Lord eh. The word Yah appears 6,823 times in the Old Testament text. Sipin mo yan, ano? Shall we say amen? Yung word Yah o yung name of the Almighty 6,823 times sa Old Testament. At sa Book of Revelation, nandoon din. Tama. Ang nagiging problema na lang nila ngayon, kung paano natin bibigkasin yan? 4 na letra na yan. Shall we say amen? Tama ba? But I believe, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan ang magiging susi natin ngayon. Most of the time, the King James Version translated it as Lord, using capital letters to indicate it has a special meaning beyond the English word Lord. However, there are several instances when it was transliterated as Jehovah. Mali pa rin. Mostly to avoid places where the abbreviation for Yah, ayun may Yah, meron siyang Yah. Now say amen? Meron siya eh. Tama? To avoid, sabi dito, mostly to avoid places where the abbreviation for Yah, yung salitang Yah, nag-enclose siya doon, proceeded Yah. Ang ginawa niya, Isaiah 12:2, chapter 12 verse 2, dahil magkasunod yung hindi niya ginawang Yah, Yahweh. Ginawa niyang Yah. Hindi niya ginawang Yahweh, Yahweh. Kundi ginawa niya Yah, then Yahweh. Ganon din sa Lord. Ginawa niya Lord, then Lord. Dahil natakot na siyang gamitin yung salitang Yah. Pero, gumamit pa rin sila ng salitang Yah. Shall we say amen? Tingnan ninyo. Isaiah chapter 12 verse 2. Tingnan natin Isaiah. Ito, si El, ibig sabihin, mighty, is my deliverance. Makapangyarihan ang aking tagapagligtas. I trust and am not afraid. For Yah, ayun, ginamit yung Yah. Tama. Then, yung kasunod, yung tetramagaton, ginawa naman nila Yahweh. Pero ito, dahil masyado siyang concern sa pangalan, ginamit niya yung Yah. Tapos, then, yung tetragrammaton. So, say amen.
At dahil hindi nga masasabing Yahweh yun eh. Kaya ibig sabihin, Yah is my strength and my song and has become my deliverance. Shall we say amen? Awit 68. Tingnan natin Psalm 68. Ayan. Sing to Elohim, sing praises to His name. Raise up a highway for Him who rides to the deserts by His name, Yah. Tapang yung translator, di ba? Shall we say amen? Nanindigan siya by His name, Yah, and exalt before Him. Amen. So dito muna tayo sa mga bersikulo, mga anak. So yun, yung unang-una, yung pagpapahayag muna ng pangalan ng Ama. What is His name? And what is His Son's name? So maraming beses nga, yung yan na yan, ay 6,800 plus mentions sa Old Testament. Then dumating ang Redeemer, Yahshua, meaning deliverance or salvation. I have come in my Father's name. Binitbit niya pa rin yun. Yung pangalan ng Ama na may kalakip na redemptive attributes. Meaning, Yah became salvation. Shall we say amen? Dinami-dami niyang pangalan doon. Ang daming binanggit, di ba? Ito. Sabi pa nila dito, Jehovah, Lord of all the earth, Jehovah, Bara, the Creator, Jehovah, Kereb, glorious sword, ayun, Jehovah Eli, my God, Jehovah Eloheno, ang dami, no? Basta yung mga, ayan, Jehovah, mighty in the battle, Jehovah the Redeemer, puro attributes pa rin yun. Ang missing kasi, ang kine-question kasi, the name of the Father. And what is the name of His Son? If thou can tell, kung masasabi mo. Shall we say amen? Kasi napakahalaga Di ba? Acts chapter 2, verse 21, and it shall be that everyone who calls on the name of Yah shall be saved. Joel chapter 2, verse 28. Ayan po. It shall be that everyone who shall calls on the name of Yah shall be saved. So, gano'ng kahalaga ang pangalan na yan, Kinote yan, Sulat ito sa Lumang Tipan, Kinote ng, sino ba ito? Si Pablo ba ito o si Pedro? Kinote niya ito na makikita sa aklat ni Joel, chapter 2, verse 28. So, say amen. Ibig sabihin, from the Old Testament to the New Testament, the same. Tama. Basta tumawag ka sa pangalan. Amen?
Ayan. Ayan. Sa 31, the sun is turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of Yah. Ibig sabihin, papasok ang great tribulation. And it shall be that everyone who calls on the name of Yah shall be delivered. So dito yun. Sa great tribulation period. Shall we say amen? Bakit natawag siya sa tamang pangalan? Because of the two prophets' ministry. Tama. Amen. So kung titignan natin talagang itong ilustrasyon na to at saka yung Biblia, magdugtong kailangan yan eh. Shall we say amen? So doon na applicable yan. Ha? Praise be the name of the Lord. At sabi pa, tignan nyo, no? Yung pangalan na to kung gaano kahalaga. Acts chapter 2 verse 12, and there is no deliverance in anyone else, for there is no other name under the heaven given among men by which we need to be saved. So anong name yon? Pangalan ng ating tagapagligtas. Ito. Yahushua, meaning Yah became Redeemer. I have come in my Father's name. Dumating ang Ama sa pangalan niyang bilang Yah na manunubos. So, say amen. Ha? Yah, Jireh, siya yun. Yan, nagpo-provide. Yah, Yeshua, siya na tagapagligtas. So ito, nabanggit yan ni Pablo, Romans chapter 10 verse 13 to 14. For everyone who calls on the name of Yah, hindi niya pwede kasing baguhin yan eh. Kasi proper name, di ba? Siya mismo nagbigay ng pangalan. Hindi pwedeng baguhin yan. Ang ginawa ng translator, ginawa na lamang Lord, yung tetragrammaton na yan. For everyone who calls on the name of Yah shall be saved. Kinote niya ngayon yung Joel chapter 2 verse 38. How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without one proclaiming? Kaya napakaraming naiwan sa rapture eh. Napakaraming mga white robe saints kumpara doon sa fine linen saints. Shall we say amen? Tama ba? Kasi malinaw ito eh. For whosoever calls on the name of Yah shall be saved. Sa panahong ito at sa panahon ng dakilang kapighatian na binabanggit ni Joel. Kailangan makarating sa kanya yung pagtawag mo eh. Shall we say amen? Importante yon, yung name na yon. Kailangan, sabi nga niya, kailangan i-mention ninyo, banggitin ninyo ang aking pangalan. At sabi rin niya, darating ang panahon, aalisin ko na. O sabi niya, ito darating ang panahon. Hanapin natin, para magkaroon ng liwanag,
Tingnan niyo to And it shall be, Hosea chapter 2 verse 16 to 17. And it shall be in that day, saan yun? Millennium. Declares siya that you call me my husband. Ang kausap niya si Israel. Tama. At applicable din sa atin to. Tama. Dahil siya ay husband natin, di ba? It shall be in that day, millennium, declares siya that you call me my husband and no longer call me my Baal. Ibig sabihin, dumating sa punto na tinawag siya sa maling pangalan. And it shall be, and I shall, 17, and I shall remove the names of Baals from her mouth. Ibig sabihin, nagawa nila yan. Tawagin siya sa iba't ibang pangalan ng mga Diyos-Diyosan. Tama? Tawagin siya sa pangalan na hindi kilalang Diyos. It shall be, and I shall remove the names of the Baals from her mouth, and they shall no more be remembered by their name. So, ibig sabihin, minsan nilang ginamit. Tama? So, say amen? Pero sa pagdating dito, aalisin na niya. At ang sabi niya, hindi niyo na ako tatawagin sa pangalan ng mga Baalim. Kundi tatawagin niyo na ako as my husband. Tama. And in that day, I shall make a covenant for them with the beasts of the field. Yan. Millennium. And with the birds of the heavens, and with the creeping creatures of the ground, when bow and sword and battle, I break from the earth. So wala nang gera pa. So say amen. Bow and sword and battle I break from the earth, and I shall make them lie down safely. Ayan, safely na. Amen? And I shall take you as a bride unto me forever, and take you as a bride unto me in righteousness, and in right ruling, and loving commitment, and compassion. And I take you as a bride unto me in trustworthiness, and you shall know Yah. Pangalan niya. Ayun. Sabasa niyo? Say amen? And it shall be in that day that I answer, declares siya, that I answer the heavens and they answer the earth. So say amen. Kasi tamang pangalan yung ginamit eh. And the earth answered the grain, and the new wine, and the oil, and they answer Israel. Si Israel yan. And I shall sow her for myself in the earth, and I shall have compassion on her who have not obtained compassion. And I shall say to those who were not my people, Gentiles yan you are my people, while they say, my Elohim. So say amen? Siya yun. Amen. Ito, sunod-sunod kong babasahin na lang ito. Wala nang paliwanag siguro ito. Sa Book of Revelation, ito yung huling aklat na babasihan natin. Ito. Revelation chapter 2 verse 3. And you have been bearing up and have endurance. Anong church age ito? Ephesus. Dito.
Itong panahong ito, sulat dito. Sulat ng Panginoon na kanyang pinadala kay Juan sa mga taga-Epesos. Dito. To the messenger, yan, of the assembly of Ephesus. Right. Sabi doon, sulat mo. Chapter 2, verse 3. Sabi dito, and you have been bearing up and have endurance and have labored for my name's sake and have not become weary. So, ibig sabihin, yung pangalan na yan, dito, sa panahong ito, yung tetragrammaton, ginagamit. Shall we say amen? Kasi konting panahon lang yan eh. Noong nagsipangalan sila 70 AD, inabutan nila yung Messiah, di ba? At kung lumabo man dito 2,000 years ago, pero pagdating niya, dumating siya na dala ang pangalan ng kanyang ama. Shall we say amen? I have come in my Father's name. Sabi niya. Ibig sabihin, luminaw na naman dito. Tama. At ilang taon na lamang, ipinangalat muli si Israel. Pero si John gumawa na ng mga sulat para i-update sila. Unang-una doon sa pangalan. Shall we say amen? Dahil sabi dito, and have labored for my name's sake and have not become weary. Ayan ngayon, sulat niya sa iglesia sa Turkey, mga anak, Revelation chapter 2, verse 17. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies. To whom who overcomes, I shall give some of the hidden manna to eat, and I shall give him a white stone, and on the stone a renewed name written, which no one knows except him who received it. So, wag muna ito. May bagong pangalan daw. Sa verse 8, ito. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one is able to shut it, that you have a little power. Yet have guarded my word and have not denied my name. Kasi sa panahon na yan ang kaparaanan ng Catholicism, i-denied mo si yung kung ano yung pangalan niya. Shall we say amen? I-denied mo yung Panginoon mo. Yun, yung dumating sa pangalan ng kanyang ama, i-denied mo siya. Yun na yung pinag-uutos para pakawalan ng isang martir. Pero sabi dito, that you have a little power, yet have guarded my word. Mahalaga yung salita. And have not denied my name. Shall we say amen? Maraming beses ito, mga anak. Revelation chapter, dito na lang tayo, tanong ko lang. Revelation chapter 19, verse 1. Subulan natin sa verse 1 muna. Ito, And after this I heard a loud voice of a great crowd in heaven saying, ano nakita ni Juan sa langit? Hallelujah, deliverance and esteem and respect and power to Yah, our Elohim. Yan ang ginamit ng translator. Shall we say amen? Kasi yung salitang hallelujah
Galing sa Hudyo yan eh. Dito, sa umpisa dito. At naisulat pa ni Juan. Shall we say amen? Kasi kung talagang ito'y Yahweh o kaya Jehovah, yung panahon na yan ng Romans, dapat tinanggal na yung Yod-He-Waw-He. Tama? Shall we say amen? Dapat tinanggal na nila sa panahon na yan. Pero si Juan, ginamit niya pa rin dito. Yun lang nga lang, pagdating ng pagdilim, si King James ang pasimuno ng pagbabago. Shall we say amen? Ha? I-search ninyo si King James kung ano yung buhay niya. Makikita nyo doon. Kung dapat bang paniwalaan lahat yung mga sinulat niya dyan. So matapang pa rin yung translator. Hallelujah! Deliverance and esteem and respect and power to Yah, our Elohim. Because true and righteous are His judgments. Because He has judged the great whore. Ito na. Sa Great Tribulation period na ito. Who corrupted the earth with her whoring, and has avenged on her the blood of His servants shed by her. And the second time they said, Hallelujah. And her smoke rises up forever and ever. Hindi hallelujah. So say amen. Ang ginawa ng Catholicism, hallelujah. Pero yung pagbigkas, hindi nawala. Kahit binago nila yung spelling. And that, sa verse 4, and the 24 elders and the 4 living creatures fell down and worship Elohim, who sat on the throne, saying, Amen, Hallelujah, Hallelujah. And a voice came from the throne, saying, Praise our Elohim, all you His servants, and those who fear Him, both small and great. And I heard as a voice of a great crowd, as the sound of many waters, and as the sound of mighty thunders, saying, Hallelujah. Praise be the name of Yah. Yun ang ibig sabihin nun. For Yah El Shaddai reigns. So ito, let us be glad and rejoice and give Him praise, for the marriage of the Lamb has come, and His wife prepared herself. So bakit dito isiningit itong mga hallelujah, hallelujah na ito? At yung tetragrammaton. Bakit nakasingit dyan? Dahil kailangan mabigkas yan eh. Shall we say amen? At hindi tayo mabibigo dyan. Kung meron tayong kaunting pagdududa sa bagay nito, sabi ko nga sa inyo, may 2 propetang lilitaw. Plus 7 thunders sa mga Gentiles. Shall we say amen? Whosoever shall call on the name of Yah shall be delivered. Malinaw yun. Kaya nga sabi dito, let us be glad and rejoice and give Him praise, for the marriage of the Lamb has come, yung rapture, ang tinutukoy. And His wife prepared herself. So we say amen. And to her it was given to be dressed in fine linen, clean and white. Pag sinabing fine linen, clean and white, yung damit pang kasal, wala ng bahid dungis ng pagdududa. Kung sino ba yung tinatawagan mong Panginoon? Kung sino ba yung tinatawagan mong makapangyarihan sa lahat? Dahil kailangan mong i-mention siya. Panahon ito ng half-hour silence. Naintindihan natin? The wife prepared herself. Nakahanda na ang kasintahan. Naintindihan ba natin? Ibig sabihin, nakahanda na tayo dito sa pagsalubong. At anong pagpupuri? Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
And to her it was given to be dressed in fine linen, clean and white, clean and bright, for the fine linen is the righteousness of the set apart ones. And he said to me, right, blessed are those who have been called to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true words of Elohim. Yun daw ay totoong pananalita ng makapangyarihan sa lahat. So we say amen. So we say praise the Lord. Sige po mga anak, at 12:30 na po. Salamat sa mga bagay nito. At hawang tayo tumitingin pa sa isang malabong salamin, ano? Pahalagahan natin kung ano yung mga bagay na nais ipakita ng Panginoon sa atin hanggang sa magliwanag po ang lahat. Purihin ang Panginoon. Tayo po magpasalamat sandali. Ama naming banal na nasa langit,